Let's bring in our next correspondent. We have Melian Enriquez reporting live from the House of Representatives. Man, anong balita doon sa impeachment hearing bukas? Yes, bukas nga nakatakdang muling gumulong yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice at pag-uusapan yung alegasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pinatatawag nga yung National Bureau of Investigation o NBI kaugnay doon sa kanilang investigasyon at tatalakayin nga kung bubuksan ba o hindi yung green box na naglalaman ng mga ITR ng mag-asawang Duterte Carpio mula nga po sa Bureau of Internal Revenue o BIR at ayon nga mismo kay Committee Chairperson Jervy Luistro, hindi na makaapekto yung reklamong inihain ng asawa ni Vice na si Attorney Manz Carpio. Tuloy daw yung impeachment proceedings hanggat walang binababang temporary restraining order o TRO yung Korte Suprema. At bukas, kung wala naman ang concern ng ibang justice members at hindi na hihiling pa ng panibagong araw para nga sa pagdinig, inaasahang magbobotohan na yung komite kung may probable cause ba o wala yung dalawang impeachment complaints at kabuuan o entirety of the complaint nga yung pagbobotohan tulad ng mga ginawa ng nakaraan sa pag-determine nga ng sufficiency in form and substance. At kung makapagbotohan na at ideklara sakaling man na may sapat na basihan yung mga reklamong impeachment, inaasahang sa Lunes may muling magpupulong yung Justice Committee para sa pag-aproba ng committee report at pag-uusapan nga yung articles of impeachment na itatransmit sa plenaryo. Bibigyan ng kopya yung lahat ng mga kongresista para pag-aralan yung report at yung articles of impeachment. Gayun din yung mga complainant maging yung respondent na si VP Sara. At sa May 11, inaasahan nga pagbobotohan kung i-impeach o hindi si VP Sara sa plenaryo. Balik sa inyo. Okay. Pero Marian? Tibok. Marian? May marites ka na ba dyan? Kung una, kailan yung botohan sa plenary para sa impeachment? At saka ikalawa, may marites ka na ba kung ilan na yung boto nila dyan? Paano nagbibilang sila eh? Ako, Tito Ronald, yun sa numbers, baka ikaw mas may alam. Pero yung, ang nabalitaan niya natin, yung May 11. Ha? 152. May 152. Bakit Akala ko nasa bakit may votation ka na? Marites Pero yung, nga eh. narinig Ano bang natin? tawag sa marites? Chismis. So. Yung chismis. Pero ito, sabi naman ni Chair Jervy Luistro na inaasahan nga kung ganun yung latag ng mga schedule at kung yung tomorrow na nga, kung sakaling tomorrow na yung last hearing, sa May 11, inaasahan yung plenary vote. So yun tinitingnan natin. May 11, that's Monday po. Okay. Plenary vote because she told us yung Justice Committee vote will be on the same day most likely after tomorrow kasi they expect that tomorrow's hearing will be a lot shorter kasi it's on the threats to the president's life, no? Ang resource persons lang naman daw dyan is MPI and a few other people. So May 11 plenary. Tama. Yes, May 11, second Monday. Pero, Bok, ano yung, paano pala yung bukas yung BIR documents, mabusisi pa ba yan? What's the plan there? I mean, doesn't that come before yung tanong ng threats against the president's life? Actually, yun nga yung pagbubutuhan din bukas, kung bubuksan ba o hindi. Dahil maalala po ninyo, di ba, isinantabi nga muna yung pagbubukas ito nung nakaraang linggo at bukas pagbubutuhan nila yan. And according to Congressman Terry Ridon, Bicol Soro Party List, sinabi niya, imumove niya na buksan daw talaga itong box na to. Kasi nga, dapat mabuksan to dahil kapag dating daw sa Senado, mukhang mahihirapan kung dadalhin doon ng nakaselyado pa. So, yun muna at titingnan natin, abangan natin bukas. Okay, will that be the first one before they talk with the NBI? Which goes first? Yan ang tinitingnan natin pero base doon sa mga nakaraan nating panayam, mukhang yan muna yung unahin. Bago Yung nga BIR. yung NBI. Yung NBI. Okay. Okay. Ronald, Reg, anything else? Yep. We're good. Yeah. Dagdag ko lang din, Salamat. according to Kong Terry Ridon, kanina sinabi nga niya na naniniwala siya na same majority pa rin yung boboto na may probable cause
dun sa impeachment complaints bukas. So siya, kung siya raw yung tatanungin, boboto siya na meron talagang probable cause. Kasi kung makikita nga raw natin mula sa confidential funds, yung notice of disallowance pa lang ng Commission on Audit, pinababalik yung pondo mula kay DP Sara at iba pang opisyal. Tapos lumabas pa yung billion-bilyong govern or yung bank transactions na pinuna nga ng AMLAC na abot pa sa 6.7 billion pesos at kahit para i-minus mo or yung net inflow lang aabot pa rin sa 2.8 billion pesos yung may iwan doon sa bank accounts ng mag-asawa. Talaga namang hindi daw tumutugma doon sa 88 million pesos lang na diniklara ng bise sa kanyang 2024 SALN. So kahit yun pa nga lang daw talaga, mabigat na. Sabi nga niya, hindi lang daw to smoking gun. Tinawag niya itong nuclear bomb. Balik sa'yo. May ganun nuclear bomb. Marian, meron ka bang marites doon sa conduct ng mga political parties dyan sa House? Dahil, di ba, nung nakaraang buwan, nagpaparamdam yung NUP na hindi daw sila boboto sa impeachment. Tapos, nung Justice Committee voting, isang tiga-NPC lamang ang bumoto. No? Almost all ay wala sa meeting. So may mga nararamdaman ka bang ganyan sa mga political parties, NPC, Nacionalista, Lakas, lalo na ngayon na may kaso si former Speaker Martin Romualdez, head siya ng Lakas NUCD. So what's happening dito sa mga political parties na ito in relation sa impeachment? Tito Ronald, alam mo ba yung National Unity Party? Totoo yung sinabi mo, no? Kung noong una, talagang very firm, lalo na yung kanilang presidente, kanilang chair, na si Deputy Speaker Ronnie Puno na hindi raw sila boboto dito sa impeachment kung walang bagong ebidensya. Pero nakita natin, lalo na ng mga nakaraang pagdinig, mukhang supportive at talagang tumihimik. Kumbaga yung call na ganon, wala na tayong nakitang press release, wala na rin mga bagong statement itong kampo nga ni Deputy Speaker Ronnie Puno. So mukhang nakikita natin kasi nung naalala niyo yung determination ng sufficiency ng substance, he is pertaining really actually na makita nga mambuksan yung mga ebidensya, no? Kung gaano kalakas daw yung mga ebidensya. Pagdating naman sa lakas, base pa rin doon sa huli natin pakikipag-usap kina Congressman Adyong, yung grupo nila supportive talagang nananatili yung kanilang pagboto sa kung ano yung bunoto nila noong nakaraan. Yun pa rin yung ganyang nakikitang malakas para yung basehan dito nga sa mga ebidensya, lalo na lumabas doon sa AMLAC records. Balik sa inyo. Okay. Ay, pahabol na lang. Kamusta yung di ba nagsampa ng kaso kahapon yung abogado ni Mans Carpio laban sa ilang congressman kasama si, I think, si Sendanya, Chel Diokno, tsaka si Lala Drima at kay Jebel Luistro. What do we expect from their end as far as that's concerned? Actually, ang sagot nila dyan, karapatan naman daw ng kampo ni Atty. Mans Carpio na maghain ng reklamo, nakahanda rin daw silang sumagot sa tamang forum, pero nanindigan sila, lalo na si Chair Jebel Luistro, nakausap natin siya kanina, sinasabi niya na lahat po ng kanilang ginawa at lahat ng kanilang gagawin ay naayon sa konstitusyon. Wala raw po silang nilalabag sa saligang batas at kanilang constitutional mandate. Napapaloob po, hindi lang sa konstitusyon, kundi pati doon sa rules on impeachment ng Kamara, yung pagsusabpina, yung kanilang kapangyarihan para po magsabpina ng mga dokumento at mga tao para nga pumapatunayan kung meron ba probable cause o wala itong mga aligasyon. Binabato laban kay DP Sara. Balik po sa inyo. Okay. Maraming salamat. News 5 correspondent Marian Enriquez reporting live from the Salamat. House of Representatives. Thank you, man.